Hello Aries! Welcome dito sa iyong reading for May 12 to 18. Ano ang nakikita ng cards para sa iyo ngayong May 12 to 18? Tayo ng ibang cards. (12 to 18). Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Gossip. Oh, may mga chika sa paligid. May mga chismosa. Diyan na naman yung mga jealous people, envious people. Mga gumagawa ng mga fake news, mga intrigera, tsuserang frog, roller coaster. Makakaramdam ka ng highest high or adrenaline rush. Could be mga situations wherein parang matitrigger yung iyong adrenaline rush. On the table. O, pag sinabing on the table, pwede daw may offer, proposal, o mga usapan, pakikipagkasundo, areglo, ano pa, deal. May mga transactions dito, hindi ko alam, pwedeng sa business, sa pera, or anumang important na mga bagay yan na kailangan na pag-usapan on the table. Baka merong sa'yo, iaalok sa'yo na property, o kung ano man, kasi parang may kasunduan, may mga offer dito Come together, o yung iba, magmi-meet kayo, merong get together, ayan, pagkikita, or date, or pag-uusap, basta may meron ditong pagkikita ng dalawang tao. Yung iba pwedeng reconciliation talaga, like pakikipag-ayos, pakikipagbati. Balikan, yan. Sige ba? O, kung yung gusto nyo marinig na word, pwedeng balikan. Commitment. O, ayan na nga. Kasi nga parang meron ditong contract. O, yung iba dito, pirma ng kontrata. Yung iba naman, pwedeng engagement. Gagawa kayo ng kasunduan or promise sa isa't isa, or pagpasok sa commitment, relationship. May usapan dito Pwedeng pagpa-promise, or meron kayong mga pagpaplano na gagawin, o yung iba pagpaplano ng settling down, pagpapakasal, or engagement. No? Long term ito. This is for long term. Kung ano man tong mga bagay na kailangang i-finalize, pag-usapan. Pwedeng related sa career, sa pera, or sa relationship. Please don't forget to subscribe or follow kung bago po kayo dito. Malaking tulong po bawat follow, subscribe ninyo, bawat like, comment, or share. Especially yung hindi pag-i-skip ng ads. Kung gusto nyo ng private reading ko and other exclusive perks, dumiretso po kayo dun sa aking official FB page, Meta Verified. May check sa dulo, mag-PM po kayo. Kayo po ang mag-PM. Remind ko lang kayo na marami pong gumagaya na fake sa akin. Yun yung mga mag-a-add friend, mauunang mag-message. Pag ganun, hindi ako yun. Mga zodiac signs na lumalabas dito sa reading mo. Pwedeng may mga earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Air, Gemini, Libra, Aqua. Water, and fire. Actually, kumpleto. Kumpleto. Andyan si earth signs, andyan si water signs, si air, tsaka si fire. Pero ang marami dito, majority ay air signs. Okay, kung naghahanap kayo ng diskarte, pera, basta pagkakakitaan, pwedeng mayroon pagkakakitaan na sideline, no? Kasi andyan yung Page of Pentacles. Makakahanap ka ng pera makakahanap at makakahanap ka ng pera, or makakadiskarte ka dyan sa kung ano man yung kailangan mo na yan.
Meron talagang offer, no? Kasi lumitaw na yung offer doon sa isang oracle card, tapos lumitaw na naman again dito sa iyong Four of Cups. Okay. So, kung halimbawa kayo, may mga bagay kayo na pinupush nitong mga nakaraan, tas hindi nag-work. Asahan mo with the Four of Cups, ito na yung opportunity na mag-iiba yung situation mo. Kasi, from rejection, nakikita ko dito, magkakaroon ng opening, magkakaroon ng acceptance ng offer para sa'yo. In career man yan or in love. Okay? Kasi itong energy na itong Four of Cups nung una parang hindi, hindi interesado, alam mo yun, or hindi pinapansin. Lumitaw siya in reverse position. So, ibig sabihin, ngayon, pwedeng magbabago na yung mood, magbabago na yung energy. From hindi pinapansin to hindi interesado to magiging interesado at papansinin na, tatanggapin na. Kaya ako nagkaroon ng rejection before, ito na yung card ng acceptance. Yes, ang ganda. With the next card, you have Two of Swords, no? Two of Swords is, moving forward Kaya kung ano mang situation yan wherein nagkaroon ng tie-up dito, nagkaroon ng blockage, pagiging stagnant, no? Makaka-break free ka na doon sa stagnant na situation na yan and magkakaroon na ulit ng paggalaw, ng movement which is pa-forward nga, pasulong. So, advancement yan. Advancement or progress ang ibig sabihin yan. Kaya kung hindi gumagalaw tong sitwasyon mo, or project na yan, ano man yung bagay na ginagawa mo, nakakita na ako ng pag-usad. No? Finally, with the Two of Swords. Yung iba sa inyo, kung hindi kayo makaalis nung una, ito na yung sign na makakaalis na kayo, like makakapag-travel. No? Kung ano man yung gusto nyong gagawin ninyo. Kumbaga nung una, hindi nyo magawa, or nung una, hindi ka makatravel, makaalis, ngayon makakaalis ka na doon. Okay? But, bago ka makaalis, you have the Six of Swords, no? So, nakikita ko, may mga bagay na kailangang i-finalize, no? Which is yun yung nakikita ko dito sa on the table card kanina sa oracle card mo. Kasi doon parang merong mga bagay na kailangang pag-usapan ng formal. Magkaroon ng arrangement slash agreement, no? Oo, may mga bagay kasi na kailangan i-finalize, i-settle, bago mo magawa itong pag-move. So, whether ito ay pagmamigrate, pagta-transfer, pagta-travel, merong mga bagay dito na kailangan tapusin muna bago maisagawa yung transitioning na yan, yung movement na yan, transferring na yan, or traveling na yan. May mga bagay kasi dito hindi mo basta pwedeng iwanan na lang ng ganun Yun yung nafe-feel ko dyan sa yung Six of Swords reversed. And sa dulo naman ng tarot cards, may have the Ten of Wands, which is sign na malapit nang matapos itong na to. Itong, kung ano man ito, trabaho, project, pinagdadaanan, kalbaryo. Ba't ko nasabing kalbaryo? Kasi si Ten of Wands siya yung sa traditional, yung lalaki na napakaraming bit-bit na gatong sa likod niya. Wood, no? Na mabigat. And ang intindi ko dun is parang pasanin yun, kalbaryo. So, kung may mga burdens, no? Ibig sabihin niya, malapit ka na sa, completion mo. Malapit nang matapos yung mga na yan, yung mabibigat na trabaho na yan, or kung ano man yung mga bagay na yan with the Ten of Wands. So, when it comes to your love life naman, Aries, ang nakikita ko nga dito is, nung una, pwedeng hindi naman ka talaga type netong person na to, or pwedeng hindi siya interesado sa'yo, or pwedeng hindi ka lang niya napapansin, pero ngayon nakikita ko nga parang nagkakaroon na siya ng alam mo yun, biglang mag-iiba yung tingin sa'yo, treatment or energy na itong person na to, na nung una, pwedeng hindi kanya type, hindi siya interesado, magiging interesado na siya sa'yo. Okay? So, kung nung una, ni-reject ka or hindi ka pinagbigyan itong person na to, or vice versa, kung ikaw yun, pwedeng mag-interchange yung mga
energies na binabanggit ko sa love reading, no? So, ngayon nakikita ko is, tatanggapin na. Nakikita ko na yung iba magkakaroon na kayo dito ng pagre-release, pagle-let go, kasi nga nakikita ko mas pipiliin yung mag-move forward na lang. Kaya lang, alam mo yun, bago ka maka-move on, dito parang may mga kailangan kayong ayusin or i-finalize or bigyan ng closure bago kayo maka-move on dito sa connection na ito, kung ano man yung tinutukoy na connection na yan. At saka yun nga yung nakikita ko dito, parang yung iba magkakaroon dito ng pagpasok sa commitment, yung iba naman magkakaroon kayo ng magkakaayos kayo or marireconnect kayo sa isa't isa, marireconcile sa isa't isa. Pero nakikita ko kasi is may fresh energy with the Page of Pentacles. So, pwede rin namang may new person na darating para sa inyo.